Sa fourth generation naman ng wawiringan natin. So, pagsasama-samahin natin, ito, itong dalawa, tapos ito, papasok to dito. Ayan. So, ito yung 2. Ayan, check nyo. Lambot naman siya, kaya naman. Ayan. Huwag natin masyadong sakalin. Kumbaga, yung saktong wiring lang. Wire cutter. So, ayan siya. Tapos ito naman. Isa naman. Ayan. Tapos ito, tsaka yung node pa lang na yan. Aabangan na natin ng wire para sa susunod na mag-down siya, i-maintain na natin yan. Hindi kasi ganun kadali yung ano yung tag dito, ah, pagbuo. Kinakailangan kasi talaga kumpletong-kumpleto. Ayan. Habaan nyo na to. Tapos kung mapapansin nyo ito, tinan nyo to. Isa na to. Yan. Nanggaling siya sa taas na dapat sa ilalim para sumakto dyan. Dadayain natin yan. Ito isang daya, isang technique to para makapasok siya dito kasi magko-cross dito, papangit siyang tignan eh. So ang ginagawa ko diyan ganito. Dito pa lang sa tago, ini-X ko na sa ilalim para hindi halata. So ayan. So mas maganda kung ano siya, kung magagawa na kagad ng paraan. Ayan. Kasi ito naman dalawa magkasama. Ayan. So makaka-clearin yung sanga, habaan na natin yung wire doon sa mismong ano para pag ni-layout siya, sakto. Sakto lahat. So ito gagamit tayo ng 2.5. So itong 2.5 na to, dadali natin yung wire papunta diyan hanggang dito. Dito natin siya puputulin. So doon uli siya, i-check yung uli siya kung saan yung bagsak nung wire para hindi na mag-cross. Gaya niyan. Isa na yan. Ayan, sakto na siya. Tapos ito, yan uli. Huwag niyo puputulin dyan. Kinakailangan paabutin nyo dito. Ayan, nakita niyo tayo itong wire itong dalawa na to. Itong wire tsaka ito. So, dyan natin puputulin yan. Ayan siya. Yun. Okay. Tapos na natin ang wiring. Ayan. Ngayon, magle-layout tayo. Pero bago tayo mag-layout, papakita ko muna sa inyo yung tapering na sinasabi kong wiring. Mapapansin nyo, titignan nyo. Tatlo, di ba? So ito, tatlo din. Dalawa. Isa na lang dito. Tapos pagdating dito, tatlo, dalawa, dalawa, isa. Dalawa, dalawa, isa. So ayan, tapering wiring. Tapering branches, tapering wiring. So ayan na siya ngayon. Ngayon, pag nag-layout tayo, ang una nating ile-layout yung number 3 bago tayo pumunta ng number 1, number 2. So, pag nilayout natin to, ayan, titignan nyo yung movement nito, yung movement niyan. So, naka-align na yung movement, ayan, doon sa mismong major.
yung primary naka-align siya. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-align siya, di ba? So, okay na yan. So, ito na lang gagalawin natin. Kasi ito dati naka-layout na yan eh. So, ito na lang gagalawin natin. Ito ngayon, ito yung number 3 natin ng tertiary. So, yung fourth generation ng number 3, ito yung number 3, continue nung number 3 ng secondary, ay ng tertiary. Ngayon, tignan nyo, ito yung node, ayun yung node. Yung node ngayon na yan, i-move natin dito para maabot niya yung number 1. So, ayan. Tapos, ito naman ngayon, i-layout natin to, papasok natin, tignan nyo yung daliri ko. Yan siya. Tapos, ayan. Ayan, yung node, ayan. Papasok yung node, papunta dito. So, twist natin. Ayan siya. So, ayan na ngayon siya. Yung fourth generation natin, nakalatag na. Tapos ngayon, ito na yung fifth generation last dito sa layout ng branches na to. Diyan na ngayon kukuha ng 1, 2, 3, 4, 5. Prepare doon sa twiggings. So actually, yung fifth generation is part na ng twigging. Siya na yung magbibigay ng twigs. Kapag nag-cut and grow tayo, yun na yung magbibigay ng twigs sa kanya. So yun na. So balik tayo ngayon ulit sa layout. Ito ngayon yung number 3 ng third generation. So ayan. Layout natin. Tingnan nyo yung movement. So meron na tong isa. So yun yung isa. Ayan. So ito ngayon dito dadalhin. So ito naman, ganun din. Kumbaga, yung ion lang ang kukunin natin sa kanya. Yung ion mismo nung number 3. Yung kung ano yung flow nito, yun na yung magiging comparison. Ayan. So yun yung node. Pinasok natin. Lagi tayong meron dapat dito sa negative space na yan. Lagi dapat. Doon ang unang bend. Papasok. Ayan. Tapos ito, papasok natin muna bago natin ilabas. Pagpasok doon, lalabas natin. Ayan. Para yung number 1, pumasok dito. So, ayan siya. So, ito ngayon, lalabas natin doon. Ayan. Tapos ito, babalik natin dito. Then, ito, twist natin kasi masyadong maano yung node, malayo. Ayan. Ito yung kailangan nating node. So, twist natin yan. Ayan na siya. Tapos ito naman, kumbaga wire lang yan. So, nakaabang lang yan. Ayan siya. Tapos, na-layout na natin yan sa taas. Ang gagawin naman natin, sistema. Sisilipin naman yan, eye level. Pagkatapos ng eye level, tsaka mo ngayon ito iaangat. Doon mo na ipag siya yung level ng up and down. Ayan. Para doon sa paddings ng 1, 2, 3. Masyado mahaba ito. So, dito, kaya ganyan. Pwede siya magsama na isang malaking paddings para dyan sa baba. Kasi, pagka nasa lower branch tayo, minimal lang akong gumawa minsan ng maliit na padding sa baba. Depende kasi sa material eh. Ito kasi para tong puno, ito yung tronco, mga branches lang yan ng puno na to. So yun, I mean yung bato na to. So yun ngayon siya. So natapos na natin ngayon. Ito na yung second step, ay third step. Kung tignan nyo ngayon yung flow, yung butas na to, maliit, papalaki. So malaya. So maliit, papalaki, malaya. So kung mapapansin nyo to, may mali. Kasi ang laki ng butas, ang liit, ang laki, ang liit. So dito, ang gagawin natin ay move natin yan. So pag minove mo ngayon yan, ayun na siya ngayon. Malaya na siya ngayon, di ba? Ayan. So, malaya na. So ito man. Pag tinignan natin to, isa na to, may mali din tong isa na to. So dali natin ng konti dito. Saka natin to i-move lang ng konti. Ayan. Tapos ito na yung isa dyan, ito dito naman. Ayan. So ayan na ngayon yung eye level niya. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, yung layout natin ay
makapal, tignan siya, ayan, makapal tignan. Then, papatapered siya. So, ayan, tinatawag na tapering flowing. Tapos, ito yung one natin mataas. Sumunod ng taas at mas mababa. So, meaning, yung major natin, major lane, o major natin ng number 3, siya kasi yung pinakamalaki at siya yung mabigat na nagdadala sa maraming sanga. Kaya siya yung pinakamababa. So, yun lang mga kaibigan. At ipagpapatuloy natin uli yung susunod natin session dyan sa paggawa ng puno na yan. Unti-untiin lang natin, bibiyak-biyakin natin yan para ano. Kasi mas mahirap kasi pagka buo eh.